Ang pagsibol ng bagong pag-asa. Noon, sa panahon ng mga Diyos at Diyosa, namumukod tangi si Bina sapagkat masasabing siya ang may pinakamalambot na puso para sa mga mortal. Bagamat taliwas sa batas ng mga bathala ang direktang tumulong sa kahirapan ng tao, hindi niya maiwasang gawin ito. Ang kanyang amang si Bughaw na Diyos ng karagatan ay salungat sa kanyang layunin kaya't lagi siyang kinagagalitan nito. Kahit kailanman, hinding-hindi mangyayari na tayo'y bababa at papantay sa level ng mga hamak na mortal na iyan. Kung kaya wala tayong obligasyong tulungan sila. Alinsunod sa kanyang nakasanayan, binabaliwala pa rin ni Bina ang alituntunin ng kanyang ama. Nakatatak sa puso niya ang tumulong sa mga tao at patid niyang walang makapagpapabago ng kanyang prinsipyo. Hanggang sa isang araw, habang pinagmamasdan ni Bina ang mundo ng mga tao, isang malakas na bagyo ang handang sumalantas sa bayan ng Pililya. Agad namang umaksyon si Bina. Sa gitna ng takot at kaguluhan, puspusang nagdasal ang sambayanan dahil napagkamalan siyang isang halimaw ng mga ito sapagkat siya'y lumutang sa ere at ang mga mata niya'y tila napakaliwanag na ilaw sa paningin ng mga tao. Ngunit sa kabila ng takot, napagtanto ng iba ang tunay na intensyon ng nilalang. Ginagamit pala nito ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ang pagbaha. Kinolekta nito ang mga patak ng ulan, hinulma sa isang malaking bola at binato sa karagatan. Sa huli, nagtagumpay siya na ibalik ang liwanag at kaayusan sa bayan na nagbigay ng pag-asa sa mga tao at ginhawa para kay Bina. Subalit, sa kabila ng pagtulong ni Bina, alam niyang hindi pa natatapos ang kanyang tungkulin. Bitbit niya ang bigat ng bawat desisyon, lalo na't alam niyang hindi ito magugustuhan ng kanyang ama. Isang gabi, habang nasa palasyo ng mga bathala si Bina at papunta na sa kanyang silid, hinarang siya ng mga kawal ng kanyang ama. Mahal na Diyos ng panahon, pinapatawag ka ng iyong ama. Wala ang pag-aatubiling sumama si Bina sa kawal dahil alam niyang muli na naman siyang pagsasabihan ng kanyang ama tungkol sa pagtulong sa mga tao. Nasanay na kasi siya sa kanilang mahahabang salungatan at bangayan. Ngunit laking gulat niya nang buksan ng kawal ang pinto sa opisina ng kanyang ama. Naroon pala ang mahalagang Diyos at Diyosa na namumuno sa daigdig. Sila'y nagpupulong. Agad silang humarap kay Bina pagpasok niya sa silid. Ama, pinapatawag niyo raw po ako? Anak, nagiging kabaha-bahala ang pagtulong mo sa mga mortal. Napapansin naming nakakaabala na sa kapalaran ng ginagawa mong pagtulong. Maraming pagkakataon na kitang pinagbigyan at pinagsabihan tungkol sa usaping ito. Ngunit tila sinusuway at hindi mo inaalala ang sinasabi ko. Kaya naman napagdesisyonan namin parusahan ka upang magtanda ka sa iyong mga pagkakamali. Hindi ito maaari. Isang sentensyang mas masahol pa sa kamatayan. Kaparasahang narapat sa isang Diyos na mas pinipiling makipag-ugnayan sa mga mortal kaysa gawin ng kanyang tungkulin. Ikaw, Bina, Diyos ng panahon ay tatanggalan namin ng bathalang kapangyarihan upang maging isang ordinaryong mortal. At hanggat hindi mo napapatunayang karapat-dapat ka sa antas ng pagiging bathala, ay hindi ka makakabalik dito at hindi maibabalik sa iyo ang kapangyarihan mo. Ama, hayaan niyo muna ako magpaliwanag. Hindi ba't tungkulin rin naman nating mga bathala ang tulungan ng mga tao? Bakit? Ibig mo bang sabihin na mali ang isinasaad ng kautusan ng mga bathala? Isang kalapastanganan ng iyong tugon. Nararapat lamang ang iyong kaparusahan.
Sandali, hindi yun ang nais mong iparating. Ama, maawa ka. Iyo ring pagkatandaan na hindi mo maaaring ibunyag ang iyong tunay na katauhan. Walang maaaring makaalam na ikaw ay sinumpang Diyos. Kung hindi, tuluyan ka ng magiging mortal habang buhay. Walang makapagpapabago sa desisyon ng mga bathala kahit anong pagmamakaawa ni Bina, kaya't habang papalapit sa kanyang ama na may hawak na tungkod, tuluyan na lang naipikit ni Bina ang kanyang mga mata. Nang maimulat niya ito, maraming mukha ang tumambad sa kanya. Hindi pamilyar ang mga itsurang nakikita niya. Nang ilibot ang tingin ay una niyang napansin ang malawak na isla ng katabi ng iilang kabahayan na gawa sa kahoy at bato. Doon niya napagtantong wala na siya sa tahanan ng mga bathala. Hindi ito ang palasyo. Isa lamang ang alam ko na mayroong ganitong uri ng lugar. Ang mundo ng mga mortal. Buhay siya! Buhay ang makisig na lalaking ito! Salamat sa mga Diyos at bathala! Bumangon si Bina sa lapag ngunit agad siyang nahilo sapagkat matagal na siyang nakahiga lamang sa buhangin. Ayos ka lang? Halika, dadalhin kita sa akin tatay. Siya'y isang manggagamot. Pagbukang liwayway ay nakita ka ng sambayanan ng Angono. Nakahilata ka sa bandang Pampang. Ilang beses ka nga nilang yugyog at sinubukan buhatin pero nasubigat ka pa yata sa isang higante. Sabi ng isang babaeng sumalo kay Bina nang kamuntik na siyang mahulog. Agad namang pumayag si Bina at sila'y naglakbay. Ako nga pala si Angono. Ako ang pinuno ng mga mamamayan dito. Lumipas ang ilang oras ng paglalakbay, nakarating na sila sa maliit ngunit magarang tahanan ng tatay ni Angono. Tay! Tay! Ang tatay ko naman ang angking pinuno ng bayan ng Taytay. Sa sobrang lambot ng kanyang puso, tila lahat ng mamamayan sa bayang ito'y tinuturing siyang ama. Doon nahango ang ngalan ng bayan. Nabalitaan kong ikay natagpo ang nakahilata at walang malay sa tapat ng isla. Tumango si Bina, hindi alam kung ano ang sasabihin o gagawin dahil naninibago siya sa mga pangyayari. Tila nagiging banyaga ang mundo ng mga tao na lagi niyang pinagmamasdan noon. Pasok lang po kami, Tay. Titingnan ko lamang po kung mayroong sugat si... Bina. Bina ang aking ngalan. Noong makapasok na sila sa loob, kinuha ni Angono ang gamot sa ibabaw ng lamesa at ibinigay kay Bina upang mahimasmasan ang binata. Siya nga pala, papaano ka napadpad sa aming bayan? Biglang tumakbo sa isip ni Bina ang huling paalala sa kanya ng ama nang sasabihin na sana niya ang kanyang totoong pagkatao. Nang sasagot na sana siya, may ilang mga batang sumigaw sa labas ng bahay at nagtatatakbo. Ang taytay, ginawang taytay! Bumabaha na naman! Nagkakagulo ang mga tao habang sinusubukan nilang ilikas ang kanilang mga ari-arian. Umabot na ang tubig sa mga bintana na nagdudulot ng mga pagkawasak. Agad namang kumilos sina Bina at Angono sa pamumuno ni Taytay. Sinubukan ni Bina na gamitin ang kanyang kapangyarihan ngunit nalimutan niyang pinigtas na ito ng kanyang ama sa kanya. Dahil dito, inatupag na lang ni Bina na tumulong sa mga humihingi ng saklolo upang mailikas sa ligtas na lugar. Bina, pasensya na at ikay nadamay pa. Dinala nga kita rito upang magamot, ngunit mas lumala pa ang iyong kondisyon. Hindi mo na kailangang humingi pa ng pasensya, Angono. Simula bata pa ako at hikain ko talaga ang makatulong sa mga tao, sa ibang tao. Kaya wala ka nang kailangan lahanin pa. Ayos lang ako. Nginitian naman nila ang isa't isa at nag-usap ng walang katapusan na nagdulot ng pagkakaibigan sa kanilang dalawa. Noong gabing iyon, inalok ni Angono na sa tahanan muna ni Taytay sila manuluyan sa ngayon. Sa mahimbing na pagtulog ni Bina, napanaginipan niya ang kanyang ama. Ama,
Nandito ka ba upang sabihin sa akin na maaari na akong bumalik sa palasyo? Napakakapal talaga ng iyong muka. Ngunit, Kung ninanais mo pang bumalik, patunayang mong matigas ang iyong puso. Kasing lakas ng sa isang bathala, hindi malambot tulad ng mahihinang mortal. Magsasalita pa sana si Bina, ngunit bigla siyang napabalikwas patayo mula sa kanyang pagkatulog. Makalipas ang mahabang panahon, nasanay na si Bina sa mga gawaing pangtao at si Angono ang naging katuwang niya sa bawat pagsubok. Walang araw na hindi sila magkasama habang pinapanatili ni Angono ang kaayusan sa pinamumunuan niyang bayan. Nagdulot ito ng pag-usbong ng kanilang pagkakaibigan na agad tumungo sa pagkakaibigan. Subalit, habang nasa mundo ng mga tao, unti-unti ring natutuklasan ni Bina ang kasamaan at kapabayaan ng mga Diyos at Diyosa. Habang dumadampot ng mga tuyong dahon si Bina sa buhangin ng karagatan, nangyari na nga ang kanyang kinatatakutan. Isang napakalaking alon ang nagbabadyang tumama sa isla. Malayo-layo pa ito, ngunit kapansin-pansin na ang laki ng alon. Sunod namang kumidlat at umugong ang kalangitan na di kalaunay sinundan ng malakas na ulan. Sinubukan ni Bina na lumuwas patungo sa bayan upang balaan silang lumikas na, ngunit dahil sa lakas ng hangin at ulan ay napapabagal siya nito. Nang makalabas na ang mga mamamayan sa kanilang kabahayan sa tulong at pamamahala ng mag-amang sina Taytay at Angono, napansin ni Angono na wala na si Bina. Tay! Nawawala si Bina. Diyos ko, mga bathala, huwag niyo naman sana siyang ilapit sa peligro. Habang umiiyak sa kaba si Angono, bigla siyang napahiyaw. Napakapit siya sa kumikirot niyang puson. Nakaramdam siya ng kakaibang sakit na para bang puputok na ito. Tay, mga anak na ata ako. Napukaw ang atensyon ng lahat kay Angono na napaluhod at sumisigaw. Mabuti na lang at may mabait na kumadrona na naghandog ng tulong. Pagkatapos ng ilang minuto ng gulo, narinig nila ang hiyaw ng isang sanggol at kasabay nito, huminto ang bagyo at kumalma ang tubig. Naisa nang tumakbo ni Bina papunta kay Angono, ngunit isang yanig mula sa lupa ang tumama kaya siya ay napadapa. Napalingon siya sa isla at nakitang umurong ang papalapit na higanteng alon at tila umuusbong mula sa katubigan ang panibagong kalupaan sa pulo ng Angono. Sa pagtayo ni Bina ay may puting kalapati na lumapit sa kanya. May kagat itong dahon ng olibo. Naalala niya bigla si Angono kaya dali-dali niyang pinuntahan ito. Unang nahagip ng mata ni Bina si Angono na may hawak-hawak na sanggol sa braso. Lumapit siya sa kanila. anong nangyari? Lumuhod si Bina sa nakaupong si Angono at hinawakan niya ito sa magkabilang balikat. Isa itong himala, Angono. Tila hiwaga ang nangyari. Tumingin naman si Bina sa bata na marahang pinapatahan ni Angono. Siya ba ang ating anak? Tumango naman ang dalaga. Dahan-dahan niyang kinuha ang sanggol mula sa bisig ng ina at tumayo. Ang batang ito ang sumisimbolo ng pag-asa at pagbangon ng ating bayan. Pangangalanan namin siyang Binangonan. Ikaw rin, anak ko, ang nagsilbing tulay na nagdurugtong sa walang hanggang pagmamahalan namin ng iyong ina. Makalipas ang 4 na taon, lumaki si Binangonan bilang mabait, magalang at maginoong anak. Nang araw na iyon ay nakatayo ang mag-anak sa bayan ng Binangonan. Ang umusbong na bayang ipinangalan din nila sa kanilang anak. Masaya sila at nagtatawanan habang pinagmamasdan ang pag-usbong ng araw. Noong mataas na ang sikat nito, lumuhod si Bina sa harap ng kanyang anak. At doon namusbong ang bagong pag-asa. Dahil dito, ikaw na magiging pinuno ng mga tao rito, Binangonan.